Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabungkan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niyo. Hingin mo ang ganda ng Diyos. Important. So ngayon, sa pa rin nababago ang paniwala ng mga Pilipino, ng mga tao na yung pag-akyat sa parating na sila sa Bugbuta, yung tinatawag nila ay dahog bungo. Yung sa Griego yan bungo, yung mga kalansan. So atin naman nalagad natin yung sakit na dinala si Kristo sa kanyang kalagayan niya na dalawang pako na matulis. Yung sakit yung sa atin, happy natin sa ating mga buhay, yung dinaanan mo yung pagsubok sa buhay na halos hindi mo matatanggap kung ano man yung pagsubok. Yun ang pandaan natin sa ating mga kasalanan natin, yung ginagawa dito sa Kalbaryo ng Kalintapan. Hindi lang sa kanyang pagdanas ng hirap. Ngayon isa lang malang talaga yung paluin ka na, tapos badya ka pang bigat na po. Tapos palu, ano pa? Yung mga salita, inalait ka pang salita, yun ang ano sa atin. Na wala naman talagang puso ang mga tao ngayon. Malitan na lang, may puso ka. Ngayon dalawa ang puso mo. Ano ba puso mo ngayon? Ano ang puso? Puso gulay? Puso yung gulay. Puso, pusong nagmamahal. bato. Pusong ginto. Diba? Puso may sugat. No. Ang ating ngayon, yung puso natin, dapat natin palambutin natin. Ang pagpalambot natin para tayo pagpalain natin sa ating mga hihiling natin sa ating buhay. Yung magganap tayo ng bisyo, dapat kasi pakita natin sa iyong kaibigan, sa iyong pamilya, sa iyong kapitbahay natin. Na hindi lang talaga tao, lang simpleng tao tayo. Mayroon tayong mga pangarap sa buhay natin na hindi natin matupad. Pamagitan na natin sa petition at ito yung ginagawa ka sa ngayong kasaluhan natin, ngayon sa ating pamumuhay natin. Yung dalawang magnanakaw, dapat lang sa parusahan. Kasi yung panahon na noon, marami na talaga gumagawa ng kasalanan. Yung pako, yung pagnakaw, kung ano yung mga kasalanan nila, na sila ay nakulong, na sinsinsyahan sila ng kamatayan. Kasama na, ito na ngayong walang kasalanan, isinama pa. Kasi yung kaluban ng Diyos yun na dumating ng panahon, sabi dun sa kasulatan, dumating ng panahon na talagang mangyayari na talaga yung pagpako ng Kristo, yung pamatay niya sa krus. Yung mga pangitain na hanggang doon na lang ang kanyang mamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. Bago pa sa natin, yung mga kahawig natin sa buhay, dapat marapat talaga tayo, palagi tayo simba, palagi tayo lalo sa mga gawain tungkol sa salita ng Diyos. Diba?